inside. Your hope is romantic is what they say. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Bago tayo mag-start, hihingin ko muna ang inyong like, share, at subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. Paalala mga kakwento, ang ilalahad po nating ito ay base lamang po sa aking sariling pag-oobserba at pawang sarili ko lamang mga opinyon. Rest in peace sa ating idolo na si Rick Segreto. Dahil nga sa ating nagawang content patungkol dito sa ating hinahangaan na kumanta ng Don't Know What to Do, na si Richard Vincent Macaraig, na mas kilala bilang Rick Segreto, na pumanaw noong September 6, 1998, sa ginagawang flyover sa Buendia, Makati. Dahil dito sa content na ating ginawa, o marami din namang gumawa tungkol sa buhay nito na mga ibang YouTube content creator, nabuo ang mga palaisipan o kalituhan sa actual na nangyari. Isa na nga ako doon. Kagaya ng mga nagsasabi na di umano'y alas 12 ng madaling araw ito na aksidente. Ngunit ayon sa Wikipedia, alas 12:15 ng hapon ito na aksidente. Isa pa sa mga intriga ay di umano may angkas daw siyang mas batang babae na kasama niyang pumanaw sa aksidente sa ginagawang flyover. Unahin natin ang tanong kung alas 12 ng tanghali nga ba ito na aksidente o alas 12 ng madaling araw. Kung pagbabasihan talaga ang internet o ang Wikipedia, malinaw na alas 12:15 ito na aksidente dahil nga sa ginagawang flyover sa Buendia, Makati. At ang motorsiklo niyang minamaneho ay bumangga sa under construction area at may bakal na tumusok dito dahilan ng kanyang pagkasawi. Kung pag-aaralan at iisipin, medyo mapapaisip ka nga sa mga nagsasabing alas 12 ng madaling araw ito na aksidente. Posible nga ito dahil sa taas ng sikat ng araw ng bandang alas 12 ng tanghali, parang imposible ngang hindi mapansin ng ating idolo. Kayo ba mga kakwento, kung totoo nga na madaling araw siya na aksidente, bakit iba ang nakalagay sa kanyang Wikipedia at sa mga ibang public news columns? I-komento nyo ang inyong opinyon patungkol dito at ating pag-usapan. Inuulit ko, ang kwento o content natin ngayon ay walang layunin na bumuo ng isyu o intriga para sa ating idolong si Rick Segreto. Ito ay pawang brainstorming lamang mula sa ating mga kakwento na nagkomento. Binigyan lamang natin ng oras upang ma-brainstorm at walang balak burahin o baguhin kung ano man ang nasa kanyang Wikipedia. Kayo mga kakwento, i-komento nyo ang inyong opinyon patungkol dito. Ngayon, ituloy natin. Base sa ating mga kakwento, may kasama daw si Idol Rick na isang babae, at issue pa nga dito ay mas bata sa kanya. Marahil maselan ang mga komentong ito lalo na nga't yumao na ang ating idolo. Ngunit ang layunin lamang naman natin dito ay tamang usapan lamang at hindi para baguhin ang talaan ng kanyang history. Naging idolo natin si Rick sa kanyang mga awitin at dahil naging isa siyang public person bilang artist noon, wala naman sigurong masama kung atin lamang pagkwentuhan ito. Kung totoo man nga na may kasama siya noon na babae at hindi nilabas ng media, marahil para lamang siguro ito sa kapakanan ng kanyang pribadong buhay. Dahil nga siguro si Rick ay may asawa na noon. Ito ay akin lamang opinyon mga kakwento, kaya sa mga nagsasabi naman na mga kakwento natin na naabutan ang time ng kanyang aksidente na may kasama nga itong babae, marahil yan nga lang po ang pwedeng maging rason upang itago ito sa publiko. At yan ay aking opinyon lamang. Ito nga ang mga kakwento natin na nagsasabing may kasama nga si Rick noong siya ay naaksidente. Basahin natin.
Ano po ang masasabi nyo patungkol dito sa mga nagkomento nating mga kakwento na nagsabi tungkol nga daw sa kanyang kasama noong naaksidente? Sa totoo lang talaga mga kakwento, wala talaga akong nahanap na artikulong magpapatunay para sa isyu na ito. Pawang mga vlog column lang din at mga komento ng netizen ang talagang nagsasabi nito kaya pumukaw lamang ito ng aking atensyon. Pasensya na kung napag-usapan natin ang isang yumao na mga kakwento. Marahil masasabi ko nga dito na ang mundo ng social media o maging isang public person o maging tanyag sa ating bansa ay talagang kailangang harapin ang mga papuri o batikos. Ang aral lamang natin dito ay maging totoo lamang sa ating sarili at iwasan ang ikakasira ng ating sarili at huwag pansinin ang mga negatibong vibes na nagmumula sa ating kapaligiran. At ito nga ang ilan sa mga sumikat na kanta at nagdala sa kanya sa kasikatan noong siya ay nabubuhay pa. Loving you, oh, forget the nights you longer. You can't forget the way she calls, but you can be. Kahit konting pagtingin I love you only in my mind, but I know that there will come a time. Feel this feeling I have inside, just like a flame, memorizing each line. I still know what to say. Ano pa kaya ang mga magagawa niyang mga musika kung hindi agad nawala si Rick Sigreto? Kung nagustuhan mo ang isa sa mga kanta ni Rick Sigreto, pwede bang mahingi ang iyong subscribe bilang suporta sa ating munting channel? Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Muli, ito ang Kanta Kwento. Feel this feeling I have inside. You're hopeless romantic is what they say. Falling in out of love just like a flame.